Kumusta po ang ating buhay, yung ating oras? Paano ba nating pinapangalagaan yung ating katawan, yung ating oras, paano ba natin ginagamit ng tama? Ang ginagawa natin para sa Panginoon, ang iyon ang magiging may pakinabang. Bilang katiwala ng Panginoon, dapat tayo ay matagpuan niyang tapat na katiwala. Diba? Magtapat po tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay tapat at hindi siya nagkukulang sa ating mga pangailangan. Paano ba natin ginagamit ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Ang buhay natin ay maiksi. Hindi natin alam kung buhay pa tayo mamaya o bukas, hindi natin alam. Kaya ang buhay ay galing sa Diyos, kaya huwag nating sayangin. Di ba? Gawin natin talaga yung best para sa Panginoon. Kapatid, balas ba ang buhay natin? Kinakailangan kung ang katawan malusog, dapat yung espiritu mo, yung kaluluwa mo malusog rin. Na alagaan, napapakain ng salita ng Panginoon. Gandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay may bago na naman tayong tema. Ang ating pong tema ay Faithful Steward of God's Grace. Yan po yung ating pinakatema. Na tayo ay maging tapat ng mga katiwala ng ating Diyos. Bagat tunay nga na tayo ay, nang tayo po ay sinilang ng mundong ito, wala naman tayong daladala. Di ba? May nakita ba kayong baby na may short? Na may damit? Di ba? Wala. Wala pa silang daladala. Kaya sabi nga ni Apostle Paul sa unang Timothy, sa 7, sabi niyan, tayo ay nalabas, wala tayong dala. Pag tayo umalis, pag tayo namatay, ay wala rin tayong madadala. Yan po ang katotohanan. Kaya ang ating pong topic ngayon sa umagang ito ay stewardship of life and time by redeeming the time. Ano po yung ating mga sunod na mga topic dyan? Una po, ngayon po ay stewardship of life and time by redeeming the time. Sa sunod na linggo, stewardship of treasures and finances, honoring God with our resources. Pangatlo, third Sunday, stewardship of talent and abilities by using what God has given. At yung pangapat po, stewardship of the gospel. Yan, tayo po ay meron pong tungkulin na dapat po nating mga gawin. Bago pa tayo magpatuloy, tayo ay sandaling yung umuko, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na muli mo kaming binigyan ng panibagong buhay, panibagong pagkakataon para po makapagsamba at makapagpuri sa iyo at makapag-aral, makakinig ng iyong salita. Kaya po ang magpatawa sa aming mga nagawang kasalanan, kaya po ang mauna sa aming pong pag-aaral na ito. Itong aming sa aming dalangin, pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Si Ben, nalaman natin na wala tayong pag-aari. Pagka tayo ay mga katiwala. Ano ba ang katiwala? Yan natin. Ang katiwala ay isang taong inatasang mga siwa, mag-alaga o pamalaan ang ari-arian, sambahayan o gawain ng iba. Kaya kung ating babalikan yung Genesis, di ba? Si Genesis, na bago nilalang ng Diyos ang tao, kanya mo nang nilalang yung mga pangangailangan. Diba? Yung liwanag, yung araw, yung mga pagkain, mga puno, mga halaman, mga hayop, mga isda, para pagdating ng tao, meron silang makakain. At sila ay, sabi ng Panginoon, kayo ay magpakarami at pamahalaan ninyo ang lahat ng mga bagay dyan. Kaya doon pa lang, nandun na po yung pagiging katiwala ng tao, ni Eva at ni Adan. Biblical na kahulugan ng pagiging katiwala ay, ang katiwala ay tumutukoy sa tao na tagapamahala ng mga bagay na pag-aari ng Diyos, na may tungkulin na gamitin at pangalagaan ng mga ito ayon sa kalooban ng Diyos. Yan po yun. Yan po yung kahulugan ng pagiging katiwala. Diba? Unang-una, sabi dyan,
bilang katiwala ng Panginoon, ang Diyos ang nagmay-ari ng lahat. Ba, yung sabi sa Salmo eh. Siya po ang may-ari ng lahat. Wala tayong pag-aari dito, kaya nga sinabing ari-arian. Ibig sabihin, hindi talagang sayo. Kaya nga ari-arian eh. Parang laro ng mga bata. Bahay-bahayan. Diba? Ikaw ang tatay, kunyari, ako ang asawa, ganun. O ang anak. Sabihin, ganun po yung mga kapatid. Kaya sabi dyan sa Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein. Yan, lahat po ng nasa ay pag-aari ng Panginoon. Wala tayong pag-aari. Kaya wala tayong madadala pag tayo namatay. Kaya huwag nating hangarin ang mga bagay-bagay. Pangalawa, ano pang ang pag-aari ng Panginoon? Hindi lang lahat. Pangalawa, yung ating buhay. 'Di ba? Sabi dun sa Genesis chapter 2, nang after niyang likhain ng tao, kanyang hiningahan sa ilong, at ito ay naging buhay ng kaluluwa. Naging buhay yung ginawa ng Panginoon, yung ating buhay. Ang ating oras, 'di ba? Maging ang ating oras ay hindi po sa atin. 'Di ba? Wala tayong 'di ba sabi nga sa Mangangaral chapter 3, there is a season in everything. A time to be born, a time to die, a time to sow, a time to reap, a time to sow. Yan. Ito yung mga panahon na tayo ay may papanganak, mamamatay. Yan po yung mga panahon na talagang ang Diyos lang ang nagbigay sa atin ng oras. Sabi nga sa Psalm 31 verse 15, my times are in thy hand. Deliver me from the hand of mine enemies and from them that persecute me. Yan po yun. Ito po yung mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ang yung ating mga gamit, di ba? Yung ating buhay, yung ating oras. Ito po yung mga bagay, o ito yung mga pag-aari ng Panginoon na ipinagkatiwala sa atin. Ang tanong, paano ba natin ginagamit ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Diba? Paano mo iniingatan? Diba? Walang pinag-ibayin sa sa opisina o sa mga trabaho na mayroong pinagkatiwala sa iyong amo mo na dapat mong ingatan, pangalagaan. Ano ba yon? Una po, alagaan ang ating pangangatawan. Yan, ito na tayo. Sabi niya sa 1 Corinthians 6:19-20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. O, di ba? Ngayon, nalaman natin na hindi talaga tayo ang may-ari ng ating katawan. Sabi diyan, sapagkat bilhin na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Paano ba natin inaalagaan yung ating katawan? Kasi iba sobrang alaga, no? Lahat kinakain. Diba? Yung mga yayat, ayun, tumaba. Tapos ano nangyari? Nagkasakit. Tama ba? Totoo yan, kasi pag sobra talaga masama. Wala pong sobra na hindi masama. Ba? Sobrang kain, sobrang inom. Lahat ng sobra ay hindi maganda. Ba? Kaya alagaan natin. Kasi meron pa talaga magkasakit. Di ba? Kamukha ng pasto natin, di ba? Marami ng sakit. Ilan sa atin ay may mga sakit rin. Di ba? Ang iba ay sakit sa bulsa. Di ba? Kaya mayroon po talaga mga kapatid na talagang alagaan natin yung ating katawan. Nagtataka lang ako kung bakit mura ang magpataba, pero mahal ang magpapayat. Bakit? Hindi ka nagtataka? Di ba? Madaling magpataba pero magpapayat mahirap. O, di ba? Bawas kain, exercise. Mahirap, di ba? Mahirap di ba nakita yung mga nag-gym, nakita nyo?
unang bubuhatin nila yung unang yung maliit na hanggang sa dagdag na dagdag yun. Habang tumatagal, bumibigat at nababawasan yung timbang mo. Ganun po kahirap ang mag-gym. Kasi dati po akong nag-gym ng binata ko. Tumaba lang ako ng nag-asawa na. Oo, totoo yan. nang binata ako, nag-gym ako. Oo, hindi niya matigas. Matigas yan. Diba? Kaya, natigil lang. Hindi ko na, mahirap ang magpalaki ng katawan. Kaya yan po yun. Kaya alalahanin natin, paano ba natin inaalagaan yung ating katawan? Diba? Napakalaga ng alagaan natin yung ating katawan. Diba? Di ba sabi nga nila, ang health is wealth. Diba? Paano ka magkakaroon ng yaman kung ang katawan mo ay sakitin? Ay yayaman yung ospital. Kasi pa-check up ka ng pa-check up. Bayad dito, bayad doon. Bibili kang gamot. Diba? Sabi ni Pastor, may JL raw. Kaya yan po yung napakalaga na yung ating katawan ay alagaan natin. Di ba? Kumusta yung ating mga kinakain? Yung iba nga tinitingnan nila kung ilan yung percent ng calories, di ba? Tinitingnan nila. Hindi sila bili ng bili. Tinitingnan nila, ito ba ay nakakataba? Nakakapagbigay ng bato? Di ba? Masyadong maalat. Masyadong matamis, nakakapagbigay ng diabetes. Di ba? Kaya yan po ingatan natin. Kaya kung gusto natin humaba ang buhay natin, alagaan natin. Diba? Habang buhay tayo, may pag-asa pa. Sapagkat, bakit po natin kailangan alagaan yung ating katawan? Sapagkat ang ating katawan, ang ating buhay, ay maiksi. Diba? Ang sabi sa awit, dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Noon, ang buhay ng mga tao noon, nila Eva at Adan noon, mga lahi niya noon, umaabot po ng 930. Diba? Uti-uti yung nabawas yun. Naging 700, naging 500, naging 300, naging 200, naging 120. Sabi dito, 70 na lang. At kung yung pa ay hindi pa lumabas pa sa 70 o 80, sabi dito ng awit, yun ay kapaguran na. Mahirap na mabuhay pag gano'n ang edad mo. Ugod-ugod ka na. Hirap ng ganung buhay. Diba? Kaya pag 70, ito ay bonus na. Pag tayo ay umabot sa 70. Sabi dito sa Santiago 4:14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Parang parang sa sinaing. Di ba pag kumukulo, di ba, lalabas yung usok niya. Maya-maya, nasa na usok? Wala na. Ganun po ang buhay natin, mga kapatid. Sabi diyan, hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Sino dito nakakaalam? Mangyayari mamaya or bukas. Di ba? Pero yung iba, alam nila yung mga manghuhula, no? Yung mga nanghuhula, yung mga Madam Auring, si Nostradamus, di ba? Pero tayo, sabi dito, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Maiksi po ang buhay natin, mga kapatid. Maiksi. Kaya sabi nga ng tayo ay mabuhay tayo na parang huli na. Pag ikaw yung nagising, mamuhay ka na ito ay parang huli na. Kaya ibigay mo na yung best para sa Panginoon. Ibigay mo na ang best. Diba? Kaya yan po yung mga kapatid, ating alagaan yung ating katawan. Diba sabi nga ni Solomon sa kanyang salita sa Ecclesiastes chapter 12, darating ang panahon na yung mata mo ay malalabo, ang tuhod mo ay manginginig, ano pa? Yung ipin mo malalagas na, bungal-bungal, bungi-bungi muna bago bungal. Kasi unti-unti bungi, tapos bungi-bungal, wala ka na ipin. Yan po yun, malalabo mata mo, matatakot ka na maglakad, yan po yung darating. Kaya sabi doon, habang malakas ka, alalahanin mo ang Diyos. Sabihin, gamitin mo ang lakas mo habang ikaw ay bata pa.
Gamitin mo magbasa ng Bible habang malinaw pa ang mata mo. Dahil pag malabo na mata mo, gusto mo magsalamin, di ba? Kasi basta mo mahihirap magbasa. Diba? Kaya yan po yung darating ang panahon. Kaya alagaan natin yung ating katawan. At tayo tayo. Sabi nga dito ni Charles Studd, sabi niya, kung ito narinig niya, only one life will soon be past. Only what dance for Christ will last. May isang buhay lang tayo. Di ba sabi nila, yung pusa raw, ilan ang buhay ng pusa? Siyempre, hindi totoo yun. Sabi niya, kaya ang ating ang ginagawa natin para sa Panginoon, ang yun ang magiging may pakinabang. Ang ginagawa natin para sa Panginoon. Pero sa mga bagay-bagay dito sa mundo, na wala ang Panginoon, wala po yun. Useless. Yan po yun. Kaya, paano natin pinapangalagaan yung ating katawan? Diba? Sa pagkain, kailangan matulog. Diba? Ilang oras dapat tayo matulog? Diba sabi nila, 8 hours? Diba? Walang oras. Yung iba natutulog, ilang oras? Siguro, isa na lang. O 2 oras. Kaya pagpasok sa eskwelahan o pagdalo sa simbahan, tutulog na. Naghihilik pa, tas tulo pa laway. Tingnan yung katabi nyo kung natutulog. Yung natutulog ba dyan? Kasi mahirap pag kulang sa tulog, wala isip mo eh. Tuliro. Totoo ba? Tuliro. Hindi nakapokus. Iba yung iniisip mo kasi wala nga sa ayos eh. Diba? Hindi ko sinabing walang isip ha. Iba yun. Diba? Talagang napakalaga po yung pagtulog mga kapatid. Kasi bigay sa atin, di ba sabi nga ng Panginoon, na tayo binigyan ng maayos na oras para matulog. Kaya nga may gabi. Kasi ang problema yung gabi, ginagawang araw. Tama ba? Doon pupuyat. Diba? Yan po yun. Ngayon, paano natin ginugugol yung ating oras? Ito na yung pangalawa. Paggamit ng may karunungan sa ating limitadong oras at pagbibigay luwalhati sa Diyos araw-araw. Sabi sa Ephesians 5:15-16, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Ngayon, tanong, paano mo inahati ang oras? Diba, pagbabasa ng Bible, ano pa? Kain ka ng almusal, kakain ka. Ano ba nauna pagising nyo? Ano unang inaawakan nyo? Sa totoo lang. Cellphone, no? Cellphone ang una nyo inaawakan. Diba? Hindi pa kayo nagpe-pray. Cellphone kagad. Diba? Inuuna nyo yung cellphone bago manalangin sa Panginoon. Sabi dito gamitin ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Pero ngayon, mga kapatid, mas maraming oras o panahon ang mga kabataan o lalo matatanda sa social media. Diba? Iba nati-TikTok, nagre-reels, ano pa? Mga titinan nyo sa Facebook, Instagram, ano pa? Diba? Iba sa Meta. Diba? Iba yung magtatanong sa Pero yung pagbabasa ng Bible, nagagawa ba natin? Nagagawa pa natin? Meron ba tayong physical Bible na ganito? Meron ba tayong dala? Sino may dala sa inyo ngayon ito? Si Laika meron. Tijin. Kaya mahalaga po talaga yung gamitin natin ang tamang oras sa tamang gawain. Bibigyan ko po dito ng kuha ko lang sa ito po yung a balanced life. Yan. Ang balancing buhay. Ano mo makikita nyo dyan? Sabi niya sa natural sabi niyan, nandun yung pagtulog, pagtatrabaho, pag-aaral, gawain sa mga bahay, tahanan, yung pagkain, yung personal na maliligo ka. Iba dito yata, hindi naliligo eh. O sandali lang maligo. Yan. Family time,
finances, yan, hobbies, reading, recreation, shopping, and fellowship. Yan yung natural, no? Ginagawa nyo ba yan? O wala kayong nagagawa dyan? Na? Di ba? Sa spiritual, prayer, Bible study, meditation, church, tithes and offering, family devotion, praise, fasting, iba fast eating, sharing gospel, good deeds, mabuting gawa, pagtuturo, ipanalangin yung mga may karamdaman, at mayroong fellowship. Yan. Ano ang hindi nyo nagagawa dyan? Diyan sa mga bagay na yan. Anong madalas? Kayo nakakaalam, hindi ko alam. Kasi pag hindi po balance yung ating buhay, di ba? Merong nagkukulangan, iba sobra. Di ba? Pag may sobra, may kulang. Tama ba? Pag may sobra, may kulang. Hindi balance. Di ba? Napakalaga po yung balancing pamumuhay. Di ba? Sabi nga dyan sa ito text natin, 1 Peter 4:10. Sabi dyan, as every man hath received the gift, even so minister as a good steward of the manifold grace of God. Diba? Kaya maging tayo, mabuting katiwala. Kaya kung meron sa mga bagay na ito na hindi natin nagagawa, may kulang mga kapatid. Kung wala kang Bible study, wala kang family devotion, church, yung fellowship, yung pag wala kang mga ganyan, fasting, may kulang. Hindi balanse ang buhay mo. Mas marami kang oras dun sa maraming oras. Sa natural. Di ba? Trabaho, hobbies, recreation, shopping, iba sa mall, di ba? Iba sa cellphone, doon nag-ano ng Yeah, kumusta po tayo mga kapatid? Balance ba ang buhay natin? Balanse ba? Napakaganda ng balanse yung katawan natin. Meron kasi pag yung, di ba yung, ano kaya yung itsura, yung manang sa katawan natin, di ba yung katawan natin? Pag hindi balanse yan, kung malaki sa taas, maliit sa baba, hindi balanse. Hindi pantay, no? Hirap tingnan. Yan po yun. Yan. Ba't po natin kailangan na maging mabuting katiwala ng ating buhay, ng ating oras, sapagat tayo ay merong pananagutan sa Diyos. Kasi pinagkatiwala nga sa iyo. Diba? Tayo ay may mga katiwala na mananagot sa may-ari kung paano natin ipinangasiwaan ang mga ito. Diba? Tama ba? Meron tayong pananagutan, responsibility sa Panginoon. Kung hindi mo inalagaan yung katawan mo na maayos, tunay nga na pag hindi mo inalagaan yung katawan mo na maayos, merong consequence. Magkakasakit ka, di ba? Ganun yun. Sabi sa 1 Corinthians 4:2, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpo ang tapat. Yan. Tapat ba tayo? Sabagat tayo ay haharap sa Panginoon pagdating ng panahon. Sabi sa Romans 14:12, kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Kaya yan po yung panahon, darating ang panahon mga kapatid. Naharap tayo sa Panginoon, kukumustahin tayo, kumusta yung pinagkatiwala ko sa iyo? Na buhay, na oras, anong ginawa mo? Walang sa susunod na yung mga, pangatlo yata yun yung treasure, yung mga talent, naalala niyo yung talent? Yung isa binigyan ng isa, yung isa 2, yung isa 5. Nang dumating na yung nang bigay sa kanila, yung nabigyan ng isa, anong ginawa niya? Anong ginawa niya binigay sa kanya? Tinago niya, nilibing niya. Hindi tumubo. Ang tumubo lang yung binigyan ng 2 at binigyan ng 5. Kaya nagalit yung Panginoon na dun sa isa na tinago niya lang yung binigay. Diba? Hindi ka tulad dun sa 2, sabi doon, thou good and faithful servant. Halika rito, magsaya tayo. Pero isa, yung sa kanya na isa, ang ginawa, kinuha pa sa kanya. Di wala na. Kaya wag mo nating hintayin na darating ang panahon na tayo po ay haharap sa trono ng Diyos.
Tatanungin tayo, kumusta ang ipinagkatiwala ko sa iyo na buhay, na oras? Paano mo ito ginugol nung ikaw ay buhay pa sa lupa? Yan po yun. Ito po ang katotohanan, mga kapatid, na tayo po iharap sa Panginoon. Ano po ang ating dito, konklusyon? Ang buhay ay galing sa Diyos, kaya huwag nating sayangin dahil maiksi lamang. Ba? Kung napupunta kayo sa sementeryo, sino dito napunta sa sementeryo? Madalas. Yung mga nagwa-walking kami dun eh. Makita nyo dun sa sementeryo, iba-iba yung hugis ng lapida, ay hindi lapida, yung kabaong, yung kabaong, o yung puntod. Diba? May maliit, may malaki, may mahaba. Iba-iba, di ba? Sabihin, mayroong namatay na bata, na baby, teenager, adult, di ba? Marami, iba-iba. Sabihin, yun ang nangangulugan ng buhay natin ay maiksi. Hindi natin alam kung buhay pa tayo mamaya. O bukas, hindi natin alam. Kaya ang buhay ay galing sa Diyos, kaya huwag nating sayangin. Di ba? Gawin natin talaga yung best para sa Panginoon. Kaya maiksi na nga ang buhay mo, hindi mo pa inalagaan. Puyat ka ng puyat. Sabi nila, pag ikaw raw ay lagi nagpupuyat, nababawasan yung panahon, yung buhay mo. Nababawasan. Kasi mahirap po bawiin ang puyat. Tama ba? Hindi mo kagad mabawi ngayon yan. Alam mo, puyat kagabi. Bawi mo ngayon, hindi mo mababawi. Siguro, 3 to 5 days ata yun eh. Bago mabawi yung puyat. Pangalawa, ang oras ay isang malagang kaloob na hindi maaring ibalik kapag lumipas na. Tama ba? Hindi mo na pwede ibalik yung bukas. Tapos na yun eh. Nakalipas na yun. Hindi mo na pwedeng ibalik. Diba? Ang pamamahala sa oras ay hindi lamang issue ng pagiging produktibo, kundi isang espiritualidad. Ayan po yun. Kailangan po dito yung balance talaga. Hindi lang puro physical, kailangan rin mayroong spiritual. Diba? Naniniwala ba kayo na hindi lang po merong tinatawag na, kung sa physical ay merong tinatawag na malnourished, meron rin Kristiyanong malnourished. Ano mo ibig sabihin ko? Di ba yung bagamat maganda yung katawan niya, pero yung kanyang espiritu, yung kanyang kaluluwa, ay payat. Malnourished. Di ba? Nakita yung malnourished? Yung malaki yung tiyan. Nakita naman kayong ganun? Payat tas malaki yung tiyan. Di ba? Malnourished. O yun raw. Di ba? Nakakaya kung ikaw ay Kristiyang malnourished. Tagal-tagal mo na sa simbahan, malnourished ka pa. Di ba? Gusto mo laging sinusubuan, pinapakain. Dapat ikaw na yung nagpapakain. Yun po ang katotohanan, mga kapatid. Payat ang kaluluwa mo, ang espiritu mo payat, pero yung katawan mo malusog. Hindi balance. Di ba? Kinakailangan kung ang katawan malusog, dapat yung espiritu mo, yung kaluluwa mo malusog rin. Naalagaan, napapakain ng salita ng Panginoon. Diba sabi sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Yan ang memory verse. Diba? Tawag. Sabi niya, no? Pagsusuri ng, ito na po yung application natin. Our application. Una, dapat po natin pangalagaan yung ating katawan. Diba? Ilang beses mo pinapakain ng katawan mo? Ilang beses ka tayo kumakain? Diba? Iba 3. Iba 6, di ba? Kasi sa umaga, almusal. Pag alas 10, merienda. Pag alas 12, tanghalian. Pag alas 3, merienda uli. Pag gabi, alas 6, dinner. Pag 10, midnight snack. Iba, umano pa, nagdadagdag pa, no? Siguro, nagiging 7, naging 8, naging 9, naging 10 siguro. Kaya yung katawan niya, ano na? Drum na, no? Drum. Hirap pag katawan mo, drum na, no? Di ba?
Kaya, kung ating ibabalanse, ilang oras ka gumugugol sa pagbabasa ng Bible, pananalangin. Diba? Mas madalas kang kumakain kaysa nagpe-pray. Madalas kang sa Facebook, sa ano-anong mga social media. Sabi dyan, no? Pagsusuri ng prioridad. Suriin kung paano ginugugol ang oras araw-araw. Halimbawa, pagbabawas sa paggamit ng social media. Yan, di ba, yung Facebook, at pagdaragdag ng oras sa pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya kung meron kang babawasan, meron kang idaragdag. Di ba? Bawasan mo yung kain, dagdagan mo yung pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos. Ay ba, only, no? Only rice, only ulam, only sabaw, ano ba iba, only. Pangatlo, pagiling ng karunungan. Katulad ni Moises, laging hingin sa Panginoon na turuan tayong bilangin ang ating mga araw upang magtamo tayo ng pusong may karunungan. Yan po yung mga kapatid. Kumusta po yung ating salita ng Panginoon? Kailangan balanse. Kung pinapakain mo yung katawan mo ng 3 beses, dapat yung espiritu mo, kaluluwa mo, pinapakain mo ng salita ng Panginoon. Tama ba? Amen ba? Kaya malaga po yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ating hilingin na bigyan tayo ng Diyos na talagang gabayan tayo na magamit natin yung ating oras sa tamang paggamit ng mabuti. Ito na yung mga tanong natin. Kasi alas 12 na, baka isipin nyo. Mga tanong para sa pagnililinay. Kung matatapos ang aking buhay ngayon, kung mamatay ka ngayon, sino gusto mong mamatay na ngayon? Gusto nyo mamatay ngayon? Wala na kayo problema. Wala na yung utang nyo. Wala na yung mga loan nyo. Loan dito, loan doon. Diba? Kasi ang kawawa yung maiiwan. Sila sisingilin. Oy, utang na tatay mo. Utang na nanay mo, bayaran mo na. Diba dito, kung matatapos ang aking buhay ngayon, masasabi ko ba na naging mabuting katiwala ako ng panahon na pinag-loob sa akin ng Diyos? Yan. Diba? Masasabi mo ba na ikaw ay mabuting katiwala? Hindi katiwaldas, ha? Katiwala. Diba? Yan po ang tanong. Pangalawa, sinasayang ko ba ang aking oras sa mga bagay na walang pangmatagalang halaga? Alam nyo na yun. Ano yung mga bagay na hindi siya magtatagal. Diba? Yung social media. Ano pa? Mga ginagawa natin. Pero kung gumagawa tayo, kung gugol natin oras sa Panginoon, diba sabi nga hindi ko lang maalala sinabi dun ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Kaya yung mga bagay na yan na ating hawak, lahat yan ay temporary lang yan. Hindi yan magtatagal. Masisira, mabubulok. Diba kaya yung mga tao ay walang kakatigil sa paggawa ng TV. Diba dati yung TV mataba? Diba? Ngayon yung payat na. Diba? Dati yung TV mataba eh. Diba? Payat na siya ngayon. Madali mo nang bitbitin. Yung TV mataba, bigat nun. Lalo yung mga 32 inches, 42, mabigat yun. Diba? Nagbabago ang panahon. Kaya wag po natin, yan po yung mga tao, wala pong isipin, gawa ng gawa. Kahit yung mga gumagawa ng cellphone, gumagawa ng kung ano-ano, wala silang tigil. Hindi makontento. Kaya yan po yung ating ngayon sa umagang ito. Kaya kumusta po ang ating buhay? Yung ating oras? Paano ba nating pinapangalagaan yung ating katawan, yung ating oras, paano ba nating ginagamit ng tama? Dahil yun ang gusto ng Panginoon sa mga bilang katiwala ng Panginoon, dapat tayo ay matagpuan niyang tapat na katiwala. Diba? Magtapat po tayo sa Panginoon. Sabagat ang Diyos ay tapat at hindi siya nagkukulang sa ating mga pangailangan. Tayo po ay manalangin. Kailan Diyos, salamat po sa iyong na paalala sa iyong salita. Kami inyong gabayan, kami inyong tulungan na talaga yung aming buhay ay amin ang ayusin. Kung meron mga pagkukulang sa inyo sa magitan ng aming pagbabasa,
paglalaan ng panahon para kami manalangin, pagdalo sa iyong gawain, pagdalo sa mga fellowship, sa mga Bible study, meditation, anumang mga gawain ninyo. Kaya kami inyong gabayan, tulungan kami na talagang maging balanse po ang aming pamumuhay. Patawarin mo kami, O Diyos, kung hindi po kami naging balanse sa buhay namin. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, habang kami nag-aantay sa muling pagbabalik ni Jesus. Nawa kami inyong matatan na tapat na naglilingkod, na hindi po namin sinasayang ang aming oras, kundi aming itong ginugugol sa mabuti, sa maayos. Sabagat darating pong panahon na kami ay haharap. Salamat rin po, O Diyos, sa mga nakikinig sa online. Ganoon din sila, dalangin ko rin sila rin po ay inyong gabayan rin sila. Tulungan mo rin sila na maayos po ang kanilang pamumuhay, ang kanilang buhay, yung kanilang oras na pagugol. Kaya salamat po, O Diyos, sa iyong salita. Salamat po itong aming dalangin sa Pangalan ni Jesus sa patnubay ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.